Okay guys, so ito po si Mr. How to. So mag-tutorial po tayo kung paano gamitin itong dito na walang 5 GHz. So kukuha tayo ng Wi-Fi third party router. Ito, ini Wi-Fi 30 third party router. Basta mayroon siyang 5 GHz. Ready to go na. So ang gagawin mo lang is ito, dapat mayroon kang adapter yung power supply niya. So sa akin is mayroon akong ganito. So any power adapter you like, so depende lang sa yung setup. Pang power naman ito. At dyan, yan pala is ipakita ko yung model. Ito, I will reveal this model kasi sobrang buisit ako dito. Walang 5G. So yan ang model niya. By the way, sa aking area is dito wala pang 5G. Mayroon tower dito around couple of 10 meters away here, 10 or 20 meters. So mayroon signal dito, only 4G lang pa lang at wala pang 5G. Yan, so naka-on na. Kita mo yung ilaw indicator. And another quick tutorial tips pala, kung gusto mo kung paano ba siya i-force to 5G, ito lang gagawin mo. Punta ka lang sa dito, wait lang, mayroong wifi dito. Yan, so ito yung original or your default name nya. Then punta kayo sa Google Chrome at i-type mo ito 192.8.1. wait lang, doon. So makikita lang yun dito dyan sa sticker. Follow lang, login. Okay, so ito na. So ang gagawin mo lang, kung gusto mo ng 5G talaga, punta ka dito, mobile network settings, mobile network sharing, searching, preferred network mode, tapos 5G only. So yun lang ang gagawin mo. Tapos punta ka dito sa continue. Yun lang. At makakuha ka ng 5G signal kung mayroong available sa inyong area. So yun, 4G naman ang mayroong signal dito. So i-back ko na lang to 4G. So ito na. So sa mga taong may ideya, itong modem na to is downgradable siya. Much better yung H151 370 kasi mayroon siyang 5 GHz Wi-Fi. Ito H150 370 is walang 5 GHz. So makikita mo dito, ito Wi-Fi ito, yun 2.4 GHz lang. At pati rin ito si Wi-Fi SSID number 2 is same. So ito po ay naka-default lang yung dalawa. Ito default silang dalawa galing dito. So 2.4. So tingnan kung ano ba ang mas mabilis na internet. Kasi yung pinaka advantage sa talaga is mayroong 5 GHz Wi-Fi sa mga phone na high-end din. So sa akin okay naman ng 2.4, pero once again mayroon akong high-end na smartphone kagaya nito, Infinix Note 10 Pro, na mayroon siyang 5 GHz Wi-Fi. So kailangan talaga mayroong 5 GHz. So yun lang ang makukuha niya sa 2.4 GHz. Maya maya
makikita ninyo kung mayroong ang speed test kung gagamit tayo ng 5 GHz. So iyan ang result. So dito ang gagawin natin, kukuha tayo ng ganito, Ethernet Cat 5e or Cat 6. Wag lang yung Ethernet na downgradable to Cat 4 yon. Hindi yan kukuha ng mga maximum speed. Recommended Cat 6e, Cat 6, Cat 5e, yun lang. At yung meter, nakadepende lang yan kung ano ang maximum, basta ang maximum niya is maximum is 1000 meter only lang. So yun, anong gagawin natin dito? Ito lang. Sa dito modem, nasa likod lang, LAN 1. Diyan mo itutusok. Antayin siya mag-click, may tutunog na click. Wait lang ha. Yun. One click. Tutunog siya. Ibig sabihin connected na. At dito sa third party router, yun, mayroon ka makikita dito 1/LAN. Doon mo siya ipapasok si Ethernet port. So wait lang ha, iisa lang tayo ng kamay kasi mahirap na. Yun, so nakatusok na, connected na yung dalawa. So sa pagko-configure is wala na kayo ika-problema kasi nag-o-automatic naman ito magbibigay ng internet access itong third party wifi na to galing dito. So wala na kayong i-configure dyan kasi nag-automatic naman kusa. At yun, makikita mo dito yung status power at 1, yun, naka color gray na siya. So yun, ibig sabihin connected na. So yun, hanapin ko lang yung 5G 5 GHz Wi-Fi band ito. So ito sa akin. So connect tayo dito. Yun. So walang halong etos 5 GHz po yan. Galing dito sa third party router. Ito po is naka 5 GHz na. Yun. So speed test kung ano ang kaibahan no kanina at ngayon. Ayan natin. Yan, so parang humina. Pero iba-iba din yung internet speed niya. May mayroon ding time na mayroon ding time na maging 60 to 70 to 85. So ngayon is parang peak hours pa, so mayroon nasa 45. May time din lalapas din ito ng 50 Mbps. So same pa rin siya sa 2.4 GHz. Ganito yung speed makukuha. Pero kung mayroon kang 5 GHz na Wi-Fi is sobrang iba talaga yung internet speed niya. Yung makuha yung pinaka maximum niya na internet speed. Okay, try natin. Yun, so pumasok siya ng 50.
So ito po talaga yung speed test basta mayroon kang third party na 5 GHz Wi-Fi. Di kagaya dito sa naka built-in na 2.4 is okay naman. Kaso lang is kung pumunta ka sa mga kabahayan na naka-operate din na 2.4 GHz is wala na, flooded na yung channel ni 2.4 GHz. So much better na mayroon kang 5 GHz Wi-Fi kasi yon ang medyo hindi pa siya flooded yung channel. Di kagaya ni 2.4 GHz, it's wala na, parang pangit na yung speed, apektado na. Yon, 5 GHz tayo lipat. So once again, ngayong oras na ito is 4:01 PM, parang mayroon siyang congested kakaunti. Hindi siya gaano lumaki yung speed more than 50. Ayan oh, parang na-fluctuated siya oh. Bumaba. Bumaba yung internet speed ni dito. Hindi ko alam. Baka may speed cap. So, ayun. Pumilik. Ayun, 50. Sabi ko no, di ba? Nag-i-improve siya. So, may time na sa inyo din is mayroon congestion, mayroon time na hindi congestion. So, nakadepende lang din sa inyong area din. So, kayo na maghusga kung ito ba ay nakakatulong tong video na to or hindi. So, comment down below and I will read that. Okay, thank you very much. Bye bye.